o kaya po meron kayong mga komento sa mga balita ay 0961-630-7106. Pwede rin po kayo magkomento dahil live na po tayo sa Facebook at saka sa YouTube. I-search nyo lamang mga kasama DZXL News at babasahin natin yan mamaya isa-isa. Ayan, at dahil nga po halos Pasko na at malapit na rin po ang bagong taon, makikibalita po tayo sa ginagawang pagbabantay ng ating pambansang pulisya sa mga pagawaan at mga tindahan ng paputok. Makakausap po natin si Police Major Jaynalyn Udal. Siya po ang hepe ng Public Information Office ng Bulacan Provincial Police Office. Good morning po, Major Udal. Si Zander po ito at si Angel. Hello po, good morning po Sir Sander and Ma'am Angel po. Apo ma'am, tama ba Good kami morning po sa ating lahat. tama ba kami ng pronounce po sa inyong pangalan at apelido? Yes sir, tama po, Police Major Jaynalyn Udal sir. Ayan, salamat po. Opo, good morning po Major. Kahapon po Good morning nagsagawa po po. ng good morning po ng inspeksyon si acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga pagawaan po ng paputok diyan sa Bukawi, Bulacan. So after po ng kanyang inspeksyon, kamusta naman po ang assessment po natin, Major? Bali po, after inspection po, nakita naman po ng ating Chief PNP na talaga po ang ating mga kababayan ay sumusunod po sa mga regulation. Kumukuha rin po sila mga permits para po dun sa sa pag-install po ng kanilang business nila doon po sa paputukan po sa bayan ng Bukawi. Opo, pero meron pa rin hubang mga, although baka hindi na po nasama sa inspection, pero kayo po sa Bulacan Police, meron pa rin hubang mga sumusulpot po ng mga illegal na pagawaan at nagbebenta? Actually po, meron pa rin pong sumusupot na mangilan-ngilan, pero kakaunti na lang po yung mga incident natin na meron pong ganyan na noong nakaraan po, meron pong operation na kinandak po ang ating S2, ating intelligence unit, na kung saan nga po nakapag-confiscate din po ng ng paputok dito. Pero ganun pa man po, maliliit na amount na lang po yung halaga ng mga firecrackers na huhuli with regards to illegal manufacturer po. Ano po ba ang kaparusahan ito para sa mga nakikinig po sa kasakali na magtangka pa sila na magbenta ng mga pinagbabawal na paputok? Ano po yung kaparusahan na po pwede po nilang kaharapin, Major? Siyempre po, unang-una po ma'am, bali siyempre lalabag po sila sa ating saligang batas, which is meron nga po tayong batas under Republic Act 7183 nga po with regards po dito sa ating mga pyrotechnics nga po na binibenta. At the same time po, unang-una po, yung illegal selling po and manufacture and even distribution po ng mga firecrackers and pyrotechnics devices, ipinagbabawal po talaga natin yan. So pag lumabag po sila dito, syempre may mga kulang penalties po to. At the same time, maaari po itong maging mitsa ng sa susunod na panahon po na gusto pa po nilang magtayo ng kanilang mga negosyo, hindi na po ito aprobahan sa hanay po ng PNP. Opo. Yun hong mga ipinakita po ninyo kahapon o noong isang araw na mga ipinagbabawal na paputok, hindi po ba ito outdated na? Kayo po dyan sa Bulacan, meron pa ho bang mga nabibili yung mga parang Goodbye Napoles, yung mga Yolanda, di ba po parang years ago? Ha? Ulysses, parang medyo, may ganun pa bang mga paputok? Bali po wala na po tayong mga ganung uri ng paputok. Ang mga lang po natin is yung mga prohibited firecrackers po natin is yung mga pangkaraniwan na lang po, yung mga Super Lolo, Bla, Piccolo, yung mga atomic triangle. Pero yung nga po, yung Goodbye Philippines, meron pa rin po tayo niyan. Yung meron pa rin po tayong Mother Rocket, yung mga giant whistle. So yun lang din po yung mga karaniwan. Pero as of now po wala na po tayong mga bagong pangalan ng mga uri ng paputok. Baka siguro yung listahan sa national headquarters pwede na nilang i-update, no? Kasi parang luma na yung Hindi mga updated. Oo, merong mga yung mga Yolanda medyo parang luma na kasi po no. Opo. So, yun lang po, yun pa rin po yung sa atin, yun pa rin po yung mga latest na natin na mga paputok dito po na nabibili po dito sa lalawigan ng Bulacan.
Opo. Major, doon po sa paligid ng mga tindahan ng mga paputok, meron naman po doon paalala no, na bawal po magsigarilyo yung mga bibili ng paputok kasi baka delikado, partner. Oo. Baka biglang magsiputok. Mapaaga ang New Year nila at Oo. sa ano sila either sa sementeryo Wag o sa naman ospital sana. ang kanilang bagsak. Actually po doon sa ating mga tindahan po, doon po sa install na meron po tayo doon sa Bukawi, may mga ano po doon paalala po na unang-una nga po, syempre, dapat po may mga distansya po ng ating mga stall. Una sa mga bahay, malayo sa mga bahay, eskwelahan, yung mga gasoline station, at may mga ano po yung sapat na fire extinguisher. May mga warning signs din po yon kung ano yung pinagbabawal. Like for example, bawal ditong manigarilyo at ganitong distansya, hindi po pwedeng manigarilyo. At the same time, hindi po pwedeng magsindi or magsiga. Alam naman po natin sa probinsya, may mga ganun po mga pangyayari. Oo nga po. Nagsisiga po ng mga kalat. Tuwing Opo. hapon. Kaya, yes, tuwing hapon po yan. Meron po sa atin, sa ating mga probinsya. Kaya po talagang nagbibigay po kami ng mga warning signs para po dito. Oh, kasi pag may nanigarilyo dyan, sila po ang i-fire extinguisher natin. Hindi, joke lang ma'am ha. Baka bawal yung Joke testing, lang po. di ba ma'am? Testing ng mga paputok. Oo Ay, nga. yes po, bawal Bawal po. yun. Ipinagbabawal po natin yung testing ng paputok. Mhm. Kasi iba nagreklamo. Pag uwi naman daw nila, parang supot. Supot. Ang mahal-mahal tapos supot daw. Yun nga po marami po kasing mga kababayan tayo na hindi po aware dun sa tamang sa tamang area kung saan pwede po silang bumili talaga. Iba po kasi bumibili na lang kung halimbawa medyo nalalayuan po dun sa area ng tamang bilihan ng paputok kung saan na lang po bumibili ng paputok. Na which is hindi po tayo sigurado kung yung amount po ba ng ng mga pulbura enough po para halimbawa fountain po, makapagpailaw. So yun po yung nagiging problema natin. Kaya minsan may mga kababayan po tayo na nagrereklamo. Kaya po yung paalala nga po natin palagi sa kanila is bumili lang po sa mga tamang tindahan na meron pong mga permits. Yun po ang ating paalala lagi sa kanila. Opo. Alam po namin marami na ay sorry. Meron ka bang merong hindi ipa-follow up ko lang din kasi yung traffic po diyan sa Bukawi, Oo. ma'am. Alam po namin marami na kayong trabaho. Correct. Pero kasi ang PNP Opo. po part din po ng inyo pong tungkulin yan eh. Opo, actually po, kahapon po, nandun po ang ating acting chief PNP. Nakita rin naman po niya na talagang, siyempre ang Bukawi po is talagang progresibong bayan na rin po siya dito sa lalawigan ng Bulacan. Iyan din po ang daan niya, papunta ng Santa Maria, ng ating Norzagaray. So talagang matindi rin po talaga ang traffic dito. Pero hindi po kasi tumitigil ang kapulisan. At the same time po, coordinated with po yan sa ating mga LGUs, particularly po sa Municipality of Bukawi. Kaya po yung mga insidente po with regards to traffic, is talagang namomonitor naman po. Nagkakaroon lang po ng mga clog pag halimbawa po may mga talagang pasaway na mga jeepney driver o kaya mga nagbababa ng mga bus na hindi naman binababa sa tamang babaan. Yan lang po ang nagiging issue. Kaya medyo nagkakaroon po tayo ng traffic doon sa area na yon. Opo. Major, may katanungan ako kasi bawal din po yung mga paputok na overweight o yung may bigat na higit sa 1/3 teaspoon o 0.2 grams yung kanilang bigat. At saka bawal din po yung may mga fuse. So paano po natin Opo. to minomonitor, Major? Bali po every time po na may mga inspection, may mga kasama naman po itong mga na from our manufacturer po, meron po silang mga siyempre po yung ating talagang mga owner ng mga ganyang is talagang dinidescribe po na tinitimbang po nila at sinasabi rin po nila yung amount nung mga nandoon po sa loob po ng ng paputok. So pag po hindi po hindi nagtugma, po kino-confiscate po namin yun sa hanay ng PNP. Hindi po kasi pwede na nahuhulaan lang ng PNP. So nagsasama po kami talaga ng mga namin PNP personnel Opo. na may expertise po with regards po sa atin sa mga firecrackers po natin. At dun sa mga nakumpiska naman, Major, saan po ito dinadala? Kasi iba, baka sinasabi, baka nire-recycle din yan, Recycle. binibenta din yan. Saan po yan dinadala, Major?
Bali po yung ating mga ating mga paputok po, tineturn over po natin yan sa ating mga dito sa aming PECO, meron po kaming Provincial Explosive and Canine Unit na sila po ang nagte-take charge po with regards po sa ating mga paputok. Ano naman po yan, alinsunod din po yan sa, halimbawa po, ang paputok po natin ay meron po tayong nakasuhan. May mga cases po tayo, case-to-case basis po. Kapag po tayo may nahuli at may nakasuhan, so iintayin po natin yung order from the court na ito ay turnover sa proper authority. Then kung ito naman po ay abandon or confiscation, so ang ginagawa po agad ng ating mga PNP personnel na na-assign po sa mga municipalities, turn over po ito sa ating PECO, na yun nga po yung Provincial Explosive and Canine Unit natin dito sa PNP Bulacan. At sila na po ang nagsasagawa ng ng pag-dispose po ng ating mga illegal firecrackers. Yung sa mga kababayan natin dyan sa Bukawi na nais po makasaksi man lang sa bagong taon ng fireworks display, meron po ba mga lugar po dyan na po pwede silang pagnooran, Major? Bali po, usually po, like for example, dito po sa bayan ng Bukawi, rin ang municipality of Bukawi po, dyan sa Philippine Arena, nag-ano rin po sila mga fireworks dyan. Mga bayan-bayan po kasi dito sa lalawigan ng Bulacan is talagang nagkakaroon po sila ng countdown. So, depende po yun sa mga municipality or mga city dito na gustong mag-countdown. Kanya-kanya po ang ginagawa nilang countdown. Opo, kumbaga parang kanya-kanyang paandar bawat Yes, LGU. Opo. Yes po. Siguro po yung mensahe na lamang po natin, Major Udal, sa mga nakikinig at nanonood sa atin, kahit hindi po taga Bulacan, para po sa ligtas at mapayapang pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon. Opo. Para po sa ating mga kababayan, siyempre po ang unang-unang paalala po ng ating kapulisan is, although ang gusto po natin is maging masaya ang pagdiriwang ng bagong taon, pero palagi po natin pinapaalala na ang unang responsibilidad po ng kapulisan is panatilihin pong ligtas ang ating mga kababayan. So paalala po natin, bumili po kayo sa mga tamang tindahan na nagbebenta ng ating mga paputok na kung saan ito po ay may mga kaukulang permits. Huwag po tayong bumili sa mga online kasi may mga kababayan po tayo na baka bumibili po sila ng online, na which is delikado po ito. Kung kayo po ay doubt sa inyong bibilin, mas maganda po sanang bumili po kayo dito sa area na talagang meron pong mga permits na hindi po tayo magkakaproblema pare-pareho. Opo, Major, meron lang tayong tanong dito sa text line. Yung mga nagbebenta daw po ng mga legal na paputok, pag sinabi mo parang under the table daw, meron daw mabibilhan ng mga illegal na paputok? Totoo ba yun? Kumpirmado ba ito, Major? Actually po yung mga ganun po kasing text, actually may mga issue rin po ng mga ganyan, may mga illegal daw po. Ang tanong nga po is, sino po ang nakakabili ng illegal? Wala po kasi nagre-report sa kapulisan na may nabili po silang illegal na ganito eh. Kaya po ang lagi natin sinasabi is kung meron po silang may information po sila na nababalitaan na mayroon pong bentahan ng illegal na puputok na ang nagiging is may front na legal at may illegal na transaksyon, pwede naman po silang tumawag sa ating hotline. Sabi active pa rin po ang ating Unified 911. So pwede po sila agad dumayal doon para po ma-actionan po agad ng kapulisan. Pero sa amin po, as of now, wala pa po kaming namomonitor na ganyang activity na ngayon na meron pong underground nga po na tinatawag na meron pong illegal transaction. Opo. Okay. With that, Major Jaynalyn Udal, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at Merry Christmas po. Merry Christmas po. Ay, batiin niyo naman po ang aming provincial director. Sige, shout out mo yan, Major. Yes. Sa amin pong magaling at snappy na Provincial Director, Police Colonel Angel R. Garciriano, sir. Provincial Director po ng Bulacan PNP. Happy birthday, sir, mula po sa Bulacan PNP. Bulacan PPO, proud to be. Happy birthday po! Happy birthday kay Sir Garciriano. Happy birthday! Ayan, thank you po Major Udal. Ayan, salamat po ng